Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid kay Kristo. Muli tayo ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos upang makapag-aral ng salita ng Diyos, salita niya. Lahat po tayo ay handa ng makinig. Pakisabi po dyan. Amen. Amen. Ang ating batayang teksto po ay matatagpuan sa aklat ng Santiago, Kabanata 1, mga talata 17 hanggang 27. Na ganito ang sinasabi: ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagyang pagbabago. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging pangunahin higit kaysa lahat ng kanyang mga nilalang. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pagkinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit. Dahil ang galit ay hindi nakakatulong upang ang tao'y maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Kaya't talikuran na ninyo ang iyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Pakumbabang tanggapin ninyong taimtim sa inyong puso ang salita ng Diyos, sapagkat ang salitang ito ang makapagligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin at pagkatapos tingnan mabuti ang sarili ay umalis at kinakalimutan ang kanyang itsura. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa utosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Kung inaakala ninuman na siya'y religyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging religyoso. Pagiging religyoso na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ang pagtulong sa mga ulila at sa mga biyuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Ito po ang salita ng Diyos para sa ating lahat. Pagpalain ang bawat mga anak ng Diyos na nakarinig sa salita niya sa araw na ito. Mga kapatid, bilang pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, ang ating topic sa araw na ito ay reaching out, listening, and doing. Ulit nga po, listening and doing. Ang aklat ng Santiago ay binibigyang diin ang kahalagahan ng gawang kasama ng pananampalataya sa pamumuhay Kristiyano. Napakahalaga po yung pananampalataya na may gawa. Yun po yung binibigyang diin ni Santiago. Ang aklat ng Santiago ay kalipunan ng mga tagubilin sa mga pinili ng Diyos na nasa iba't ibang bansa. Ibig sabihin po nito ay reminder para sa lahat na pinili ng Diyos. Kung saan ka man ngayon, ay ito yung nire-remind ng Diyos para sa iyo, para sa ating lahat. Anumang lahi tayo, anumang bansa tayo kabilang o naninirahan, ay ito ay para sa ating lahat, ang salita ni Santiago. At even po sa Bible ay para din sa ating lahat itong Bible.
May tatlong bagay po akong gustong ibahagi sa inyo. 3 things to remember na nakaugnay po sa ating binasang teksto. Una po ay listen quickly. Ang sabi sa verse 19, mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito, maging alisto kayo sa pakikinig. Napaalalahanan ni Santiago ang mga pinili ng Diyos na maging alisto sa pakikinig. Ang pinapakinggan ay ang salita ng Diyos. Ang pananampalataya ay nagagaling sa pakikinig at ang naririnig ay sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ni Kristo. Ayon po sa Roma, Kabanata 10, Talata 17. Minsan, marami po tayong pinapakinggan na mga salita. Ano ba yung usually na gusto nating marinig? Gustong-gusto nating marinig. Minsan, number 1 na dyan yung chismis. Number 1 na dyan yung hot topic, trending topic. Mga kapatid, dapat pinipili natin yung mga pinapakinggan natin. Ano po? Kasi, kung tayo ay nagnanais na makinig ng encouraging words, words of God, inspirational words, siyempre, nandun yung maisa sa buhay natin, yung ating mga pinapakinggan. Pero kung puro chismis, puro hindi magagandang salita, yung ating pinapakinggan, may tendency matatangay tayo ng mga salitang iyon. Dapat pinipili natin ang ating mga pinapakinggan. May kabuluhan ba ito sa ating buhay? May kabuluhan ba ito sa ating paglago sa ating spiritual na buhay? Kung wala naman, itigil na. Itigil na yung pakikinig ng mga chismis. Ano po? Pangalawa ay receive humbly. Receive humbly. Mapagpakumbabang tanggapin yung salita ng Diyos. Mapagpakumbabang tanggapin ninyong taimtim sa inyong puso ang salita ng Diyos sapagkat ang salitang ito ang makakapagligtas sa inyo. God speaks through His Word. So, we receive humbly. Kapag sinabing mapagpakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos, dapat pinapakinggan natin, binabasa, pinag-aaralan, at isinasabuhay. Bible means basic instructions before leaving earth. Malinaw dapat yun sa atin, mga kapatid. Mapagpakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos. Then lastly po, live by the Word of God. Mamuhay tayo ayon sa salita ng Diyos. Pakinggan, isagawa ang mga napapakinggang salita ng Diyos. Tayo dapat po ay nagsasaliksik, nagpapatuloy sa pagsunod sa kautusan. Gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Ano yun? Dinadaya na natin ang ating mga sarili. Marunong magpigil ng dila, magpigil sa pagsasalita ng hindi maganda. Dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama. Pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. So bilang tayo po ay umaabot, nag-reach out ng mga kapatid natin, mga kapwa natin, na gusto natin matulungan para makakilala sa ating Diyos, dapat makita sa atin yung pagtulong din sa kanila. Kasi malinaw naman pong sinasabi sa Bible na kailangan tulungan yung ating kapwa.
love them. Palagi nating iparanas yung love, yung care, yung hope na ibinigay ng Panginoong Hesus sa atin. Mga kapatid, ang challenge po sa atin ay we listen, we receive, and then we live. We can come to church every Sunday, go to Bible studies, even lead Bible studies. We have also our own personal devotions. We can do all of that. But if we're not submitting to the Word in obedience, hindi natin sinasabuhay yung mga napag-aaralan natin na salita ng Diyos, we're missing the whole point. Kakalimutan natin yung talagang main point. We were not made to merely listen God's Word. We were made to do it and obey it. So do it. Anyone who listens to the Word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror. For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. So mga kapatid, kung tayo ay nakakapakinig ng salita ng Diyos, dapat isa pamuhay natin ang ating napapakinggan. Ito po ang salita ng Diyos para sa ating lahat. Maranasan natin ang kapayapaan, ang pag-asa, ang pagpapala, ang kagalingan, ang pag-ibig at kaligtasan na nagmumula sa ating Diyos. Ang Diyos ay sumasainib.